Pagkarating sa may masikip na kalye, ay sinabi ni Maris, "Magnus, huwag na nating dalhin ang sasakyan mo. Parang kamukha ng Tondo ang lugar na ito eh. Baka ano pang mangyari sa sasakyan mo?" "Oo, naisip ko rin yan. Doon na natin iiwan sa may nadaanan nating gas station." Ipinarada na muna ni Magnus ang sasakyan sa may tabi. Tapos tinawag iyong nakita niyang crew ng gasolinahan na nagmamap sa may CR banda. "Pare, pwede ko bang maiwan saglit ang sasakyan ko rito? Pero pababantayan ko sa'yo. 200. Siguraduhin mong walang gas-gas o makakalapit sa sasakyan ko." "Ah, opo sir. Sige po. Doon nyo lang po iparada sa may likuran. Parking space iyon mismo ng may-ari. Galing na siya rito at kaalis lang. Kaya wala nang paparada roon. At wala ring basta-bastang lalapit kasi binabantayan namin ang lugar na yan." "Ah, okay. Sige. Hindi naman kami magtatagal." "Okay po sir. Ako na po ang bahala sa sasakyan nyo. Iwan nyo lang." Tumango si Magnus at dinala na ang sasakyan sa nasabing parking space. Naglakad na ang dalawa papunta sa isang kalye na may nakasulat na Kalye 8 na street sign sa kanto. Tama nga ang una nilang hinala. Kahalintulad iyon ang sitwasyon sa mga squatters area. Maraming mga nagiinuman sa tabi. May mga bahay na bukas ang pinto at may nagsisigawang mag-asawa sa loob habang nag-iiyakan ang mga anak. Sa may unahan pa kaunti ay may palamay. Pero noong mapansin nila ang petsa kung kailan namatay ang naroon na bangkay ay mahigit 1 buwan na. Ibig sabihin, ginagawa na lang negosyo para magkaroon ng legal na pasugalan sa area at napakalawak na sakop ng pasugalan na para bang nagmistulang peryahan sa dami ng mga lamesa na may nagsusugal. May mga nagbibidyo okay rin na puro rock ang mga kinakanta at marami ang nagiinuman. Masama ang tingin ng mga kalalakihan noong mapalingon iyon kay Maris. Napasabi na lang si Maris ng, "Sarap dukutin ang mata ng mga tao rito at hugutin papalabas ang dila." Wika pa ng dalaga, lalo na noong marinig ang ilang bastos na pagsipol na halatang siya ang sinisipulan. Napangiti na lang si Magnus. "Sana pala no, dinala kita sa lugar namin sa Tondo. Ganito ang eksena araw-araw doon at kasama ako madalas sa mga nag-iinuman sa mga ganyang palamay. Kaya sanay na sanay talaga ako sa ganyang buhay." "So, dapat pala ikaw ang unang dinudukot ang mata at hinihila ang dila." "Oh, bakit naman ako nadamay? Mukha ba akong bastos sa mga babae?" "Ang sabi ko lang naman, kasama ako sa mga nag-iinuman sa palamay. Hindi ako nang babastos ng mga dumaraang babae, no?" "Eh bakit? Masasabi mo ba bang wala kang binabastos kapag nalasing ka na?" "Abay oo naman. Hindi naman ako nagpapakalasing na walang tinitirang utak. Mabarkada lang talaga ako. At ayun nga sila Tomby at Pandoy ang mga sanggang dikit ko roon. Tulak nga rin paminsan-minsan ng bawal na pulbos ang dalawang iyon. Mabuti nga at nahikayat kong sumama rito para makapagbagong buhay na rin. Sa bagay, ibang-iba na ang makikitang imahe ng dalawang iyon sa ngayon. Hindi ba pag-iisipang dating mga basag ulo sa Tondo?" Ilang saglit pa ng kanilang paglalakad ay nakita nila ang nasabing tattoo shop. Maraming nakaparadang motor sa labas nito. Kaya pumasok na sina Magnus roon. May 5 kalalakihan ang naroon sa loob. Mukhang mga sanggano. Umastamang sabihin na mukhang mga bagong laya sa kulungan sa dami ng tattoo pati na sa mukha. Walang pumapansin sa dalawa. Tanging mapanuring tingin lang ang ipinupukol sa kanila noong mga lalaki. Habang ang isang lalaki naman na medyo bata pa ang itsura ay abala sa ginagawa na pagtatato. Nagsalita si Magnus. "Pare, ikaw ba si Kian?" "Oo, ako nga. Pero pumila muna kayo dyan. Maraming nakapila oh." Sagot noon na hindi malang tinignan si Magnus. Humakbang si Magnus papalapit habang iniaangat sana ang dalang tsapa.
Detective Argente, NBI. May ilang katanungan na ako sa iyo. Pero hindi nakalapit si Magnus dahil hinarangan siya ng isang malaking lalaki at hinawakan siya sa dibdib na dahan-dahang itinutulak. Oh, pulis ka pala! Ibig sabihin, may pinag-aralan ka. Alam mo ang ibig sabihin ng pumila at maghintay ng toka. Wala kaming pakialam kung pulis ka. Kailangan mo pa rin pumila. Wika noon na tila tinatakot pa si Magnus sa kanyang padilat-dilat ng mata na tila ba ilang araw nang walang maayos na tulog. Hinawakan ni Magnus ang daliri noon at pinilipit. Akmang sasapak iyon sa mukha ni Magnus nang unahan niya na ito ng pagsapak. Sabay tinuhod ang pagitan ng hita. Sapul ang iniingatan. Bumagsak iyon sa lupa nang namimilipit. Agad namang tumayo ang apat pang lalaki na may hawak na patalim. Si Maris naman ay nakatayo lang sa may pinakadulong bahagi sa likuran. Nakapikit habang kumukumpas ang kamay sa kanyang likuran. Noong akmang may sasaksak na kay Magnus, ay ikinumpas ni Maris ang kanang kamay papaatras. Tila may tali sa katawan ang apat na kalalakihan na humampas sa dingding sa likuran at nahulog sa ilog. Dahil ilog na pala ang likuran ng mga kabahayan na naroon, tapos lumang plywood lang ang dingding. Doon palang biglang napabalikwas ang tattoo artist na si Kian. Agad iyong hinawakan sa kwelyo ni Magnus at isang malakas na sapak sa panga ang kanyang ibinigay. Noong tatayo sana ang isa pang lalaki na nakaupo na tinatatuan, ay inginudngod ni Magnus ang baril niya sa bunganga noon. Ano? Gusto mong makialam? Sige, butasan natin yung lalamunan mo para mapalitan na nila ang bangkay na pinaglalamayan roon sa unahan. Isang buwan na yun eh. Tamang-tama kang ipalit roon. Hindi po, boss. Hindi po ako lalaban. Sige, umalis ka na. Baka ano pang magawa ko sa'yo. Wika pa ni Magnus. Dali-dali namang tumakbo ang lalaki. Noong mapadaan naman sa harapan ni Maris, ay ginulat naman iyon ng dalaga na kunyari ay kukumpasan ng kamay. Inay ko po! Huwag po! Bulalas noon na napatalon pa sabay pag-antanda. Noong makitang walang nangyari sa kanya, ay saka ipinagpatuloy ang pagtakbo papalabas. Iiling-iling na lang si Maris sabay sabing, Kawawang nilalang, tinadtad ng tattoo ang buong katawan pati mukha para lang magmukhang matapang. Pero ni 1 gramo yata ng tapang sa katawan ay wala. Hinawakan ni Magnus ang lalaking si Kian sa kwelyo at ibinalibag sa upuan na inalisan noong lalaking nagpapatato. Ikaw ha? Kung makaasta ka, akala mo ikaw ang presidente ng Pilipinas. Masyado kang pa-VIP. Maawa ka po, sir. Huwag niyo po ako sasaktan. Wala naman po ako ginagawang kasalanan. Oo nga eh. Wala ka pang kasalanan bago kami pumunta rito. Pero noong narito na kami, meron na dahil sa inasal mo. Pasensya na po. Minamadali ko talaga yun dahil marami pang nasa pila. Sige, makinig ka. Tungkol lang naman sa babaeng nakabigti sa 13, ang tanong namin. Totoo ba iyon o hindi? Opo, totoo po yun, sir. E papaanong nangyari na lahat ng mga isinama mo roon ay nagtatakbo sa takot? Pero ikaw, nakuha mo pang makakuha ng picture at mag-selfie. Saka mo ipinakalat sa social media na may kasama pang makatotohanan ng kwento. Hindi po ako matatakotin, sir eh. Kaya nagawa ko pang makakuha ng picture bago ako makatakbo. Lumingon naman si Magnus kay Maris. Umiling-iling ang dalaga. Sabay nguso sa mga nakadisplay na spray paint na kulay pula at itim. Nakuha naman agad ni Magnus ang nais iparating ng dalaga. Kinuha ni Magnus ang nakita niyang lighter fluid at pinasirit sa damit ng lalaking si Kian hanggang sa pantalon pa ibaba. Ano pong ginagawa niyo, sir? Delikado po yan. Mabilis po yan magliyab. Yun nga ang purpose ko eh. Nagmamadali kasi kami makauwi. Kaya kung hindi ako makakakuha agad ng totoong sagot sa'yo, edi mas mabuti na iyong mabilis kang masisilab ng apoy.
Agad nagsindi ng lighter si Magnus at noong ilalapit na sa lalaki ay agad iyon nagtaas ng kamay. Magsasabi na po ako ng totoo, sir. Promise, sasabihin ko na po lahat. E di bilisan mo. Iinit sa kamay ko ang lighter at mapipilitan akong ihulog na lang ito sa katawan mo. Hindi po totoo ang nakabigti na babae sa 13. Pinsan ko po iyon na taga Nueva Ecija. Nagbakasyon lang siya rito. Siya ang ginamit ko magpapanggap na nakabigti. May harness po siya sa likuran habang nakabigti para hindi halata na drama lang namin iyon. Tapos, ibinalita ko sa mga tropa ko. Kaya marami ang nagpuntahan. Marami ang nakakita. Kaya noong ipost ko ang picture, ay marami ang nag-comment at nagsabing totoo nga iyon. Style ko lang iyon, sir, para sumikat ang FB page ko at makilala itong tattoo shop. Iyong mga simbolo na nakasulat sa dingding at sahig. Pintura lang po yun, sir. Ayun po yung spray paint na ginamit namin. Saan nyo yun kinopya? Sa internet lang po. Hinanap yun ng pinsan ko. Nasaan na ngayon ang pinsan mo? Nakauwi na po ng Nueva Ecija. Kaya alam naming imposibleng may makadiskubre na prank lang iyon. Dahil kabilang naman ang pinsan ko ang nakakaalam noon. At hindi rin naman siya nagpakita sa mga kaibigan ko. Pinatay na ni Magnus ang lighter at inilapag sa lamesa. Huwag mo na yung uulitin ha. Inaaksayan niyo ang pagod ng mga nag-iimbestigang pulis sa ginagawa niyong prank. At nagpapakalat pa kayo ng walang basihang takot. Kapag may nabalitaan pa akong ganitong prank at malaman kung ikaw ang may pakana, ikaw ang sunod ko ibibigti roon. Opo, sir. Opo. Pagkasabi noon ni Magnus ay agad na silang lumabas ni Maris at naglakad papalabas ng kalyeng iyon. Nakita nilang nawala ang mga nagiinuman sa palamay na kanilang nadaanan. Sabi naman ni Maris, Magnus, may paparating na mas matinding laban. Nawala ang mga sunog baga Oo Maris, napansin ko nga rin iyon. Patuloy lang sila sa paglalakad. Mula sa kanto noong kalye 8 ay may mahabang bakanting lote pa bago makarating sa gas station na pinag-iwanan nila ng sasakyan. Nakita nilang mula sa masukal na mga talahiban sa gilid ay isa-isang naglabasan ang mga kalalakihan. Kasama ang dalawa sa 4 na ibinalibag ni Maris sa may tulay. Ang lakas ng loob niyo magtapang-tapangan sa teritoryo namin! Ngayon, hindi na kayo makakauwi ng buhay! Sabi naman ni Magnus kay Maris. Ano, mananakit ba tayo ngayon? Oo Magnus, okay lang. Nakita ko kanina sa aking balintataw. Nasangkot sa iba't ibang iligal na gawain ang mga kalalakihang iyan. Kasama na ang pangahalay ng 5 kadalagahan at ibinibenta nila ang katawan sa 3 aswang na kontak nila. Yung 3 lalaki na may mahahabang buhok sa likuran, sila ang mga kliyente nilang aswang na siyang bumibili ng kinikidnap nilang kababaihan. Ibig sabihin, mga halang pala ang kaluluwa ng mga ito. At malaking kabawasan sa lipunan kung mabubura natin ang mga ganito kasasamang tao. Sige Magnus, sa'yo yung mga taong yan. Akin ang 3 aswang sa likuran. Binilang ni Magnus ang mga lalaking naroon. 8 silang lahat. Hindi pa kasama yung 3 aswang. Naku, wala pa naman akong dalang armas. Mano-mano talaga ito. Wika pa ni Magnus na humanda na agad dahil 2 lalaki na ang papalapit sa kanya. Ang isa ay may dalang tubo, kadena naman ang sa isa. Pagkahampas ng tubo ay agad yumuko ng mababa si Magnus, sabay suntok sa pagitan ng hita noong lalaki. Sapul iyon at napayuko. Nabitawan rin ang hawak na tubo. Noong hahampas na ang ipinalong kadena noong ikalawa, ay itinayo ni Magnus ng tuwid ang lalaking namimilipit na nakayuko. Kaya iyon ang tinamaan ng kadena. Tinadyakan niya sa balakang iyon, namimilipit pa rin sa sakit. Napasubsob iyon sa kasamang pumalo ng kadena, kaya pareho silang nahulog sa tulay. May kaunting tubig naman sa ibaba, pero hindi kalaliman at may malalaking mga bato. Kaya sumapul rin ang mga iyon sa batuhan at nabagok ang mga ulo.
Pagkalingon naman ni Magnus sa may kabilang bahagi, ay balisong ang hawak ng dalawang papasugod. Hawak ni Magnus sa kanang kamay ang tubo. Tapos dinampot niya rin iyong medyo may katabaang kadena. Pagkalapit ng isa ay agad siyang yumuko at iwinasiwa sa binti noon ang may kahabaang kadena. Sapul iyon at tumimbuwang sa matigas na semento. Habang nakatihaya ay pinalo niya ang kamay na may hawak na balisong. At noong makitang mula sa likod ay sasaksak naman ang isa, mabilis siyang nagrolling sa semento at lumipat ng pwesto. Pinalo niya ng tubo ang ulo noong nakahiga pa. May isa namang sumipa sa kanyang likuran, kaya imbis na papatayo na si Magnus ay napasubsob siya. Pero sinabayan niya rin ang pagrolling sa semento para banayad ang kanyang paggulong. Pagkatayo niya, nakapwesto na malapit sa kanya ang natitirang 5 lalaki. Naisip ni Magnus na hindi sila ganoon kahirap kalabanin dahil mabagal naman kumilos. Dahil siguro sa mga nakainom at malapit na ring malasing. Pagkasugod noong isa ay tinadyakan ni Magnus ang gilid ng tuhod noon. Napangiti si Magnus sa narinig ang lutong ng tunog ng bumalik na tuhod. Sabay sidekick niya naman sa isa, na dahil sa pagkawala sa balanse ay nahulog rin sa tulay na kakaunti ang tubig. Nakita ni Magnus na bumunot ng baril ang isa, kaya sinalubong niya na agad ang papasugod na mama. Inilagan niya ang suntok sabay headlock, dahil sa wala na sa tamang wisyo, kaya bara-bara ko lumaban. Pinagbabaril noong lalaki si Magnus kahit payakap niya ang kasama noon sa leeg, kaya lahat ng bala ay sa kasamahan lang din tumama. May nakapa si Magnus na matigas na bagay sa likuran ng lalaki. May balisong papala na nakasukbit roon. Napasabi ang isang lalaki, "Hayop ka pare! Bakit ka baril ng baril? Si Cabo ang ginamaan mo!" "Ha? Ganun ba?" "Oo!" Singhal ng lalaki sa kasama. Habang abala na nagtatalo ang dalawa, ay itinulak ni Magnus ang katawan noong lalaking yakap niya sa isang lalaki na may hawak ng baril. Tapos dinaanan niya sa likuran ang kausap na tubo ang dala. Sinaksak niya iyon sa gilid ng leeg ng mabilisan, tapos binalikan iyong may hawak ng baril. Wala pa rin sa tamang wisyo at nagulat sa nangyari. Pagkatayo noon ay hinahanap niya si Magnus. Ang hindi niya alam na nasa likuran niya lang si Magnus. Hiniwa ni Magnus ang braso noon at sa pagkagulat ay nabitawan ang baril. Sabay tinadyakan ni Magnus papahulog sa tulay. Una ang ulo noon nang mahulog at sa kabutihang palad ay sumakto rin sa isang may kantong bato sa ibaba, kaya hindi nasaktan ang lalaki dahil agad naman siyang binawian ng buhay. Pinagdadampot ni Magnus ang iba pang naroon at inihagis sa tulay. Sa bahagi naman ni Maris, nakangisi ang 3 aswang na papalapit sa dalaga. "Ang swerte talaga natin, Kosa! Sariwang-sariwa ito! Sakto sa edad, pero talagang sariwa! Naaamoy niyo ba?" "Oo, amoy strawberry na sariwa," sabi naman ni Maris. "Huwag kayo lalapit! Parang awa niyo na! Huwag kayo lalapit sa akin!" Wika nito na nagdadrama na natatakot. Pero sabik na ang mga aswang na lantakan ang isang sariwang dalaga. 2 roon ang agad tumalo ng mataas papasugod kay Maris. Nagulat ang 3 nanonood lang noong makitang hindi kumurap ang dalaga. Niwala man lang makikitang takot sa mukha. At sigurado siyang nakita niya pa itong ngumiti. Ikinumpas ni Maris ang kanyang kamay paturo sa 2 aswang na nasa ere at marahas na ikinumpas pa ibaba sa kalsada. Dinig ang pagkadurog ng mga buto sa mukha noong 2 bumagsak. Nanatiling nakadapa pero kumikisay ng mahina. Biglang nagliyab sa galit ang 3 aswang at sumugod na rin.
Kinumpasan rin iyon ni Maris ng kamay at binagsak sa likuran niya. Muli niyang itinaas ang kamay at sumama sa paglutang ang katawan ng aswang na iyon at muli ring ibinagsak. Paulit-ulit at palipat-lipat ng bahagi. Hanggang sa tila lantang gulay na lang ang katawang sumasama sa hangin na nakalutang sa ere. Wala ng buhay ang aswang at bali-bali na rin lahat ng buto. Napangiti si Maris at kinikilig sa kanyang nakita. Lalo niyang pinapasalamatan si Lino sa tuwing napapatunayan niya ang tindi ng kapangyarihan na ibinahagi nito sa kanya. Ang mga kakayahang iyon ay natural na kakayahan ng isang inang babaylan. Pero kung hindi naman sapat ang enerhiyang tinataglay para pagganahin iyon, ay hindi rin magagamit. Kaya laking pasasalamat niya sa nakilalang lalaking babaylan. Noong lingunin niya si Magnus ay abala pa ito sa pakikipaglaban sa mga sanggano. Kaya ang ginawa niya ay naupo muna siya sa tulay at sumandal habang nanonood sa laban. Panay na ang tapik niya sa braso dahil sa mga lamok na gumagambala sa kanyang panonood sa laban. Noong maubos ni Magnus ang kalaban ay hinanap nito si Maris. Nakita niya ang dalaga na nakaupo sa gilid ng tulay. "Ayos ah, kanina ka pa natapos pero nanood ka lang." "Eh bakit? May usapan ba tayo na makikialam ako sa laban mo? Di ba wala naman? Kasalanan ko ba kung maaga akong natapos ng sa akin?" Iiling-iling na lang si Magnus sabay sabing, "Sige, tara na. Pasado 1:00 na oh." "Okay, sige." Wika ni Maris at tumayo na rin sa kinauupuan. Nilingon pa ni Magnus ang kalye 8. Pero wala silang nakitang mga nakikiosyoso o gustong makialam. Siguro ay takot rin ang mga tao sa grupong iyon. Lalo at may kasamang 3 masisibang aswang. Pagkarating nila sa gas station ay nakita ni Magnus na humihikab sa labas ang lalaking kausap niya para magbantay ng sasakyan. "Kayo pala, sir," wika pa noon. "Salamat sa pagbabantay mo ng sasakyan. Ito oh, pangkape mo." Wika pa ni Magnus sabay abot ng 200 piso na ipinangako niya. "Salamat po rito, sir. Hindi lang ito pangkape. Pangpagkain na rin ito ng 2 araw." Tumango lang si Magnus at nagtuloy na sila sa sasakyan. "Magnus, inaantok na ako," wika ni Maris. Sabi naman ni Magnus, "Kaya nga tayo uuwi na, di ba? At least malinaw na sa atin ang lahat. Case closed na tayo sa babaeng nakabigti sa 13. Hindi pala yung totoo. Ang tungkol na lang sa elemento sa bahay ni Albert ang oobserbahan natin ng ilang araw. Kakausapin ko rin siguro si Albert tungkol roon. Pero kung ayaw niya makialam tayo, edi wag na, hahayaan natin siya." "Sigurado ka dyan?" "Oo, nagmula rin siya sa lahi ng mga babaylan. Alam niya ang tungkol sa mga ganoong bagay, kaya kung kailangan niya ng tulong natin ay sasabihin niya iyon. Alam ko na mission natin ang mga kababalaghan, pero sa tingin ko, mga masasamang loob lang din ang natatagpo ang bangkay sa bahay ni Albert. Kasi bakit walang naghahanap?" "Sa bagay, may punto ka naman, Magnus, pero kahit na, hindi pa rin ako sumasang-ayon." Pagkarating nila Magnus sa bahay ay agad naman silang napagbuksan. Dahil gising pa ang dalagang si Loretta. Hinintay sila nito para mapagbuksan. "Salamat, Loretta ha." "Wala po yun, sir." "Si Albert ba?" "Tulog na po, sir eh. Pasado 12:00 noong umakyat sa kanyang silid. Baka nagugutom kayo, sir. Pwede ko kayong ipaghanda ng makakain." "Ah, hindi na. Salamat na lang. Kakakain lang din namin sa aming pinuntahan." "Okay po, sir. Good night po." "Okay, good night rin sa'yo." Sagot naman ni Magnus at nagtuloy na sa pag-akyat sa kanyang tinutuluyang silid. Samantala, sa mismong gabing iyon lang din, 2 pares na magkasintahan ang nagkasundong magpunta sa haunted house sa 13 para magkasubukan ng tapang. Pagkarating roon ay tinignan ng binatang si Rex ang kanyang relong pambisi. "Ano Harold at Jessa? Game kayo sa dare?"
Abay oo naman, basta tutupad kayo sa usapan ha, na ililibre nyo kami ng bakasyon sa Baguio at sa Tagaytay. Oo ba? Pero dapat makapag-selfie kayo sa mismong basement kung saan nakalaylay ang lubid. Sus, yun lang pala eh. Kayang-kaya na namin yun. Di ba babe? Abay oo naman babe. Tayo pa ba? Sanay naman tayo sa bahay ni lola mo na parang haunted house na rin ang itsura. Uwi ka pa ng dalagang kasintahan. Dala ang isang flashlight at mga cellphone. Ay pumasok na nga sa bahay ang magkasintahang Harold at Jessa. Samantalang ang mapera nilang kaibigan na si Ricky at ang kasintahan nitong si Almira ay nasa labas lang naghihintay. Habang naglalakad papasok ay nagsalita si Jessa. Ang bobo talaga ng kaibigan mo babe no? Hindi niya ba nakita kung sino ang nagpost noong picture na nakabigti? Kilala yun ang kaibigan ko, si Kian yun, yung tattoo artist sa may 8. Puro kalokohan ang alam noon eh. Tsaka nakita mo naman ang itsura niya sa pinost niyang picture sa sarili niyang account. Nag-selfie pa ang loko at ginawang background yung babae nakabigti. Kung ikaw ba makakakita ng ganoon, ay magagawa mo pang mag-selfie at nakangiti pa? Kaya obvious talaga na prank lang ang ginawa noon para sumikat. Ano ka ba Jess? Siyempre napansin ko rin iyon. Kaya nga pumayag ako sa dare na ito eh. Alam mo naman iyo si Ricky, medyo slow ang takbo ng utak. Kaya madaling bilugin. Pero anyway, it's our gain. Kasi makakalibre tayo ng 1 linggong tour sa Baguio at sa Tagaytay. Kaya mag-selfie na tayo agad. Magpapainom rin daw ngayon ang dalawang iyon. Kapag successful tayo sa ating selfie challenge. Sagot naman ng boyfriend. Walang takot na tinungo ng dalawa ang likurang bahagi ng hagdanan at tinaluntun ang daan pa ibaba. Pagkarating roon ay inilibot pa nila ang flashlight sa paligid. Walang tao. Kaya nagtuloy na sila sa dulo. Bali may divider pa iyon na may kahoy na pintuan. Pagkabukas ay pinicturan muna nila ang mga simbolong nakapinta roon at nag-selfie sa mga simbolo sa dingding. Noong magsawa ay doon na sila pumwesto sa bahaging may nakalaylay na lubid. Agad silang nagtabi at ngumiti ng walang kasing tamis. Nasasabik na sila sa kapalit na papremyo sa dare na iyon. Noong akmang pipindutin na ni Jessa ang clicker, ay pareho silang nagulat noong makita sa screen ng cellphone na may malaking itim na lalaki sa kanilang likuran. Matangkad iyon at malaki ang katawan. Nakangiti rin ng walang kasing tamis. Marahil sinunod lang din noon ang sinabi nilang smile. Halos magkapanabayang napasigaw ang magnobyo. Agad tumakbo si Harold na iniwan ang kasintahan. Babe, tulungan mo ako! Huwag mo ko iiwan! Sigaw ng babae dahil nahawakan noong itim na lalaki ang buhok niya. Pero saglit lang iyon na nilingon ni Harold at noong makita ng malinaw ang nagliliwanag na mata ng nilalang, ay agad nang binuksan ang pinto at papalabas na. Pero bago iyon magsara, ay tumarak ang itak sa kanyang likuran na tumagos pa sa harapan. Nahintuan sa pagtakbo si Harold habang tumatagas ang dugo sa bibig. Samantala si Jessa naman ay panay ang tili at hindi makatakbo dahil hawak noong malaking lalaki ang kanyang bato. Tinalian siya noon ng lubid sa leeg at isinabit sa pinagsabitan noong lubid sa may itaas. Kumikisay-kisay si Jessa habang unti-unting kinakapos ng hangin. Samantala si Ricky at Almira naman ay nagulat sa narinig. Halahan, anong nangyayari sa dalawa doon sa loob? Narinig kong tumili si Jessa. Ano ka ba? Tinatakot lang tayo ng mga iyon. Humanda talaga sila kapag lumabas silang walang dalang selfie. Hindi talaga natin sila isasama sa trip to Baguio natin. Lumipas ang 10 minuto, naiinip na si Almira. Han, ang tagal naman nila. Tumawa lang si Ricky sabay sabing, malamang gumawa pa ang mga iyon ng iskandal sa loob. Tapos ipapakita sa atin para manginggit na kaya nilang gawin iyon sa loob ng haunted house. Alam mo naman ang magjowa na iyon, kakaiba ang mga trip sa buhay.
at go palagi sa lahat ng mga challenge. Sa bagay, tama ka naman din. Sagot naman ni Almira. Lumipas muli ang 10 minuto na kung susumahin ay halos magkakalahating oras na sila na naghihintay. Han, pasukin na nga natin sila. Nilalamok na ako oh. Tsaka di ba magbabar pa tayo? Nauubos lang ang oras natin sa kahihintay rito sa kanila. Okay, sige tara. Puntahan na natin. Kukutusan ko talaga ito si Harold. Alam namang may lakad pa tayo eh. Nagtagal pa talaga sa loob. Uwi ka naman ang lalaki na nauna na sa paglabas ng sasakyan. Nakasunod naman rito ang kasintahan. Dala ang cellphone na naka-on ang flashlight ay binaybay nila ang hagdanan pa ibaba. Uy, Harold! Tigil yun na yan! Para namang mga tanga to eh. Alam na magbabar pa tayo. Tapos gumawa pa kayo dyan ng kababalaghan. Wika pa ni Ricky. Pero nagtataka sila kung bakit wala naman silang naririnig na ingay. Kaya nagpatuloy sila sa pagbaba. Noong malampasan nila ang unang bahagi ay napansin nila ang liwanag ng flashlight sa loob ng silid. Kaya lumapit pa ang magkasintahan para tignan o di kaya gulatin ang dalawa. Pero noong maibukas ang pinto ay napatili ng malakas ang babaeng si Almira noong makitang nasasahig si Harold na may nakatarak na itak. Tapos noong mapatingin naman sila sa itaas ay nakita nila ang dilat na mga mata na nakabitin na si Jessa na tila nakatitig pa sa kanila. Agad napatakbo si Almira papaakyat sa hagdanan. Noong lingunin niya ang kasintahang si Ricky, ay nakita niya namang may malaking lalaki ang nakahawak sa ulo nito at iniaangat sa ere. Hindi na natagalan pa ng babae ang kanyang mga nakikita. Nagtitili iyon na umaakyat sa unang palapag. Tapos noong makalabas ng bahay, ay diretsong nagtatakbo hanggang sa makarating ng highway. Dahil sa pagod at sobrang takot, ay doon na rin iyon nawala ng malay. Samantala sa loob naman ng silid, ay tinalian noong nilalang ang leeg noong lalaking si Ricky at isinabit rin sa itaas. Kaya kung anong sinapit ng dalagang si Jessa, ay ganun din ang kinahinatnan ng binatang si Ricky. Pansamantala muna natin puputulin dito itong ating kwento. Magsama-sama tayong muli sa part 148. Mag-iingat po kayo palagi at hanggang sa muli.